Banal na Espiritu sa katawan ng mahal Apo Conching. Lahat po inaanyahang magsiluhod. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga bang makakakilala sa Kanya kundi kikilalanin siya? Sinong darama sa Kanya at makakadama kundi pagtutuunan ng pansin ang pandama nila? Halina kayo mga minamahal, patuloy niyong tantuin kung anong marapat upang mapabatid ng Ama kung anong dapat sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Espiritong di nakikita, tanglaw gabay at patnubay ng buhay ng tao. Kaya't sa bawat araw nakaakibat ay siya, siglat galak ay madarama. Hindi pagdaka, karakaraka, wika nga niya'y eto na, lahat ng inyong nasa'y kakamtin nyo. Subalit ang nagbabata, naghihintay at kumikilala, napapatotohanang mahiwaga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Marcos. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban sila? Ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang nagkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman,
hindi naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan. Hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya. Saka pa lamang siya malolooban. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo, ito ang maaaring ipatawad. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay mapapawi kailanman. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Espiritu ng katotohanan nag-uugnay sa nilalang. Nagpapasibol ng kabutihan, bumubuhay ng pagmamahal. Espiritu ng katotohanan tumatanglaw, nagbibigay diwang mainam. Nagbubukas ng pangunawa, nagsisilid ng galak kaninuman. Espiritong di nakikita, gumagalaw, tumutupad, gumaganap sa bawat isang kanyang anak. Espiritong hindi huwad, kailangang matanggap ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung minsan sasabihin ng tao, paano niyang nagagawa iyon? Minahal niya yung mahirap mahalin. Sadyang, hindi kaya ito ng tao. Subalit ang espiritong inugnay ng Ama't nakaugnay sa tao, kapag itong nagahari at nasa pagkatao, ang mahirap mahalin para sa kanya ay kaya niyang mahalin. Ang mahirap maunawaan sa palagay niya ay kaya niyang unawain. Kaya nga't maliwanag ang sinambit niya, ang sinumang di makaunawa sa batang maliliit, sa batang mga paslit, sa batang walang isip, hindi makaparoroon sa kaharian ng Ama. Maliwanag ang katotohanan. Hindi kayang unawain ng ugaling tao ang pag-uugali ng mga batang matitigas ang ulo, makukulit. Subalit nakakaunawa ang mga pinagaharian ng banal na espiritu at tuwirang makikilala nila ang pagkilos at paggalaw ng Ama sa buhay nila. Sapagkat ang damdamin nila'y naiba, ang kaisipan nila'y nababago. Kaya naman, ang mahirap para sa kanila, magaan nilang nagagawa dahil sa tinanggap nilang nagahari sa kanilang sarili at nakapangingibabaw sa kanilang buong pagkatao. Mapapalad kayong kumikilala at tumutupad sa kalooban ng Ama at ang paghahari niya ay tinanggap nyo. Sapagkat kay hirap unawain ang sabihing walang imposible. Ngunit at pasubali na papatotohanan ng Ama ang walang imposible na nagiging posible sa mga anak niya kapag ang pananalig ng bawat isa na kumikilala at tumanggap sa kanyang kapangyarihan ay totoo at tapat. Kaya naman, mahirap ding paniwalaan ang magtibay ka lamang, kakamtin mo lahat yan. Sapagkat kung di nga matibay ang loob mo at matibay ang pananalig mo, paano mo nga itong magagawa? Kaya nga ang Espiritong nagpapatatag at magpapatibay ng loob ng tao ang kailangan nito upang mapatatag ang pananalig at pananampalataya nila. Paano nga mapagtitiwalaan ang sasabihing hintayin mo, darating siya? Samantalang hindi niya alam at wala siyang nakikitang dumarating. Subalit sa mga nagtitiwala at naniniwala, anuman ang kanilang hinihintay na hiwaga, darating. Sapagkat mahiwaga ang Ama sa kanyang gawa, mahimala ang kanyang mga salita. Kaya't ang sino mang sa kanya'y tumatanggap, nagtitiwala, mapapatotohanan ng mga imposibleng kaganapan, nagagawa niyang posibleng katuparan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Paano nga bang mangyayari yung kamanghamanghang gawa na kumisan lahat na ng magaling, pinakamagaling na nababalitaan mo, doon mo siya dalhin, magaling siya.
Napakagaling niyang manggamot. Sikat siya, specialist siya. Subalit nang dalhin ka doon, ba't hindi ka gumaling? Patuto lamang ng Ama walang magaling na tao. Walang espesyalista sa mundong ito. Sa larangan ng pagpapagaling ng mga karamdaman. Sapagkat ang kagalingan ng karamdaman sa Ama na mumulayan. Ngunit at pasubali, lahat ng ginamit na instrumento upang gumaling ang mga gumaling, yaon ang patotoo niya. May para kay Pedro, may para kay Juan, may para kay Petra at kay Maria. Subalit, kapag nasubukan mo na lahat ang para sa lahat ng tao at wala ka pang nakamtan, alalahanin mo, mayroon ka pang hindi dapat itakwil at mayroon kang dapat nang hanapin. Kung hindi mo pa siya kilalanin na nang makilala mong lubos ang paghahari niya. Kaya naman kung magkamisan, may mga tao matitigas ang loob nang wala nang magawa sa kanilang kapwa nila. Ang sabi nila ay magpapakababa na ako, susuko na ako sa Diyos, nananalig ako, magtitiwala ako sa Kanya at ako'y gagaling. At siya hindi niya namamalayan, sa simpleng ginawa sa Kanya, gumaling siya. Yaon ang kahiwagaan, ang kadakilaan at kapangyarihan ng Espiritu ng Ama na hindi nakikita at di makikita. Kaya naman kung minsan hinahamak-hamak siya ng kapwa niya, naku, hindi na ikagagaling yan. Wala na ikang kagalingan. Subalit ng niloob ng Amang gagaling pat ito'y mabubuhay pa, may paraan na binigay siya sa kapangyarihan niya lamang. Doon nagmula ang mga himala. Kaya nga, ang nagtiwala at naniniwala sa kanyang salita, naniniwala sa kanyang hiwaga. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kuminsan bagot na bagot ang tao, inip na inip sa mga kahilingan nila. At kung magkamisan, ang matapat at matibay ang pananalig, sinisira pa nila ang loob. Sinasabi nila, naku, maniwala ka naman, Eka. Paano, Eka, mangyayari? Kung ako nga, Eka, lahat, Eka, ginawa ko na. Wala, Eka, ang nangyari. Yan pa, Eka, walang ginagawa. Sapagkat kung magkamisan, kung sino hinahamak at kung ano hinahamak, siyang pinakikita ng Amang may magagawa siya. Gayon nga ang pagkilos niya. Ganyan nga ang gagawin niya. Sa bawat araw, kilalanin ang kapangyarihan niya at sa bawat araw, may mapatutupad siyang kapangyarihang niyang taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sadyang napakahirap unawain ang kanyang mahimalang gawa. Sadyang napakahirap paniwalaan ang kanyang mahiwagang gawa. Sadyang napakahirap tupdin at sundin ang kanyang mga aral. Subalit lahat ng mga taong sa kanya'y kikilala, tatanggap at magsasabuhay ng kanyang salita, mabubuhay ang kapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't halina, halina, halina mga mahal ko, habang may buhay, patuloy niyong buhayin ang paniniwala niyo sa hindi niyo nakikita, subalit may gagawin sa inyo, Espiritong Banal, taglayin niyo tao. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Inyo na lamang pagnilayan ng mga lamok. Ang mga lamok, hindi nyo nakikita ang kanilang mga mata. Subalit, alam na alam nila kapag may lumalapit na papatay sa kanila. Sila'y maliit na hayop, na hanip lamang kung ibabase sa malaking tao na may matang maliwanag kung magkamisan. Bakit kumisan? Ang taong maliwanag ang mata at malaki ang pagkatao, hindi niya makita ang pupuksa sa kanyang damdamin para mabuhay ang kanyang mabuting kalooban. Hindi niya makita ang magpapawi ng kanyang masamang kaisipan sa mabuting kahiwagaang ginagawa sa lupa. Yaon ay walang dilitiba, Diyos amang dakila, sa kanyang gawa, sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong hindi nasisilayan ni numan. Ang may pandinig ay nakarinig.
Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Kung minsan nagpapatumpik-tumpik ang tao, hinahanap niya lahat ang kanyang magagawa at kakayahan. Subalit, sa kanyang magagawa at kakayahan, meron pala siyang nakakaligtaan at nalilimutan. Nang maalala niya, hindi man siya nahirapan, nakita niya ang hinahanap niya sa hindi niya matinding paghahanap, mahirap na paghahanap. Mga mahal, kung minsan hawak ng Ama ang tagumpay ng tao, na kung hindi niya ito bibitawan at hindi niya ibibigay, di mo mahawakan. Kaya't ang pinakamatimbang na dapat gawin upang magkaroon ng timbang ang bawat gawa ng tao, kilalanin, tanggapit, mahalin siya sa puso ng bawat isa, upang ang hindi nyo makita ay makita nyo, ang hindi nyo nadaramay madama nyo, at ang hindi ninyo makuha nyo na ito. Sapagkat ang Ama ang nagbibigay kalayaan sa bawat kanyang mga anak. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Walang sayang sa matibay at matatag na pagtitiwala, walang pangangalugihan ng tao sa matapat niyang paniniwala, wala kailanman mawawala sa taong nagtitiwala sa Diyos Amang dakila. At yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang wika'y maliwanag, laitin nyo na't lapastanganin ang Diyos sa salitang Diyos. Subalit ang Espiritu niya, huwag kailan paman, sapagkat hindi nyo nakikita kung paano nyo siya kinakalaban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, ang Ama rin ay marunong manimdim at lumuha, tulad ng pinakita sa kanyang anak na ibinaba. Kaya nga't maliwanag niyang sinambit ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga anak na nagkasala. Ngunit at pasubali, hiningi man niya ng kapatawaran. Ang mga naging palalot sa kanya ay humatol, humusgat, nagpasakit. Ibinigay pa rin ang parusa nang maurakin niya at mawarak ang lupa at yugyugin niya ang banal na templo. Mga minamahal, tandaan ninyo, sino man ang Diyos na dakila ng tao na tinatawag niya at kinikilala, kundi niya masusumpungan ng tunay na Diyos niya, ang tumatangi sa mabubuti upang mahawi, mapimpin, at likumin. Ngunit wala siyang tinatangi, lahat ay minahal, pinantay-pantay ang pagmamahal kanino man. Lamang may paglalaanan siya at pag-uukulan sa lahat ng sa kanya'y nagpakatotoong lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahana, nekkaramaniahana, nekkaramaniahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Tapat at dakila, walang maliw kailanman. Kung mararamdaman lamang, mabubuhay at sisibol sa damdamin ni inuman. Lahat ng tao ay walang matigas ang loob at walang matigas ang pusong magiging bato na lamang. Buhay ba ang Diyos? Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniahana, nekkaramaniahana, nekkaramaniahana. Buhay ba ang Ama? Ano ang nagiging dahilan ng pagtigas ng kalooban ng tao? Kapag nakadama ka na ng galit, na hindi mo yan pinahintulutan na mawaksi, kundi tinanggap mo. Galit sa kapwa mo, hinanakit sa kapwa mo, pagdaramdam sa kapwa mo, puot sa kapwa mo, inggit sa kapwa mo, selos sa kapwa mo. Sa hindi mo namamalayan, tumitigas ang loob mo, namamatay ang damdamin mong pagmamahal kanino mang kapwa-tao. Kaya,
ang puso mo'y nagtatangi, namimili na lamang kung sino ang alam mong nagmamahal sa iyo, siya na lang minamahal mo. Subalit, gaano katotoong mahal ka nga nito, lalo tigit kung inuuto ka lamang niya tao. Mga mahal, tandaan ninyo, hindi binigyang karunungan na makabatid ng kalaliman ng Ama ang mga taong makasanlibutan at makalaman. Sumainyong kapayapaan. Ito'y maliwanag na nakatala sa banal na aklat. Ibinigay ng Ama ang kanyang lihim sa mga naghahanap sa kanya at nasumpungan siya. Kaya't natutunan ang kanyang katotohanan ng mga naghahanap at nang makalaya sila na paramang kamalian. Pawang katotohanan, makipagkaisa ka sa kapwa mo. Subalit, huwag mong ipagkasundo ang mali kahit kanino. Bagkos, ang mali ay mali, ang matwid ay matwid. At doon ka manahan sa matwid at tama, huwag sa mali, huwag sa baluktot, huwag sa masama. Kaya nga, ang nakikisa sa totoo, ang Diyos Ama, tinanggap nito. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at magpakailanman. Kapangyarihan niya'y di mapapantayan, mga hiwaga niya't kahimalaan. Yaon ng kanyang tinataglay, kaya't sa kanya niyo'y lagak lahat. Ang mga kagulumihanan, pag-aalala niyo sa buhay. Mga hinahanap niyo'y makikita, mga hinihingi niyo'y ibibigay. Kung marapat at makakabuti yaan, sa buhay niyong taglay bilang pahiram. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, dakila siya noon, ngayon, kahit kanino pa'y buhay siya. Pagtiwalaan mong lubos kanyang gagawin sa'yo, at may bibigay niyang hiwaga sa'yo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Inyong suriin at pakapagnilayan. Kung minsan, ang halaman, ang taong nagtanim, nangangailangan ng tubig, wala siyang makuhanan. Isip siya ng isip, hirap na hirap ang kanyang loob kung paano niya madidiligan ang kanyang mga halaman. Nagbungkal siya ng lupa, walang sumibol. Naghanap siya ng sapa, tigang. Humanap siya ng paraan. Malayo naman ang nakita niya, napakalayo naman, mahihirapan siyang sumalok doon. Nakikita lahat ng Ama yun. Inis na inis siya, bagot na bagot pa. Kung ano-anong mga sinasabi niya. Hindi niya naririnig ang sinasabi ng Ama sa kanya. Ba't ka ba ganyan, anak? Sa isang iglap na gustuhin ko, madidigiligan ko lahat ang halaman mo. Pagdakay umulan. At nang umulan, ang sapa ay nalagyan ng tubig. Ang kanyang hinukay ay nalagyan ng tubig. At ang kanyang halaman ay nadiligan. Wala pa rin
rin siyang nakita. Ang nakita pa rin niya, ay, salamat teka, nagkatubig na. Natigang na naman muli ang binigay niyang tubig. Nagsimula na naman siyang maghanap. Wala siyang nakita. Ang nakita na naman niya yung mapakalayong pagsasalukan niya bago pa siya dumating dun sa kanyang halaman. Hingal na, lawit pa dila niya. Sinubukan niya. Nakamisan lang siya. Hindi na makabalik, latan-lata na. Pinaulan na naman ng ama. Higit dun sa binigay niya, mas dumami ang tubig ng sapa, mas dumami ang tubig ng hinukay niya. Wala pa rin siyang nakita. Hindi pa rin niya naalalang may Diyos Ama pala. Sulong lang siya ng sulong, hanap pa rin siya ng hanap. Natuyo ang mga halaman niya. At nagsalita na siya. Walang hiya, Eka, ang mga halaman ito. Napagod ako, Eka. Ngayon, Eka'y namatay din. Kung din sana niya pinanahan sa sarili niya ang lakas at tibay at kinilala niya sana ang nagpapaulan, sana na nariwa lahat ng mga halaman niyang iyon at sa tuwing hihiling siya, Panginoon, diligan mo naman para hindi ako katigangan. Buhayin mo naman ang mga halamang ito at nang ako'y magkaroon ng bunga ito at makapag-ani ako. Iyan ang tao kung minsan hanap ng paraan sa kanyang buhay. Hindi niya makita ang kaparaanan ng kaama. Hindi niya makita ang kahiwagaan ng ama sapagkat wala siyang pinananahanan kundi ang sarili niya. Oo, maraming nagsasabing tao, nananalangin naman ako. Nagdadasal naman ako. Subalit sa sariling kaparaanan at kakayahan, doon sila nagtitiwala at naniniwala. Hindi sila naniniwala sa himala at hiwaga ng ama. Kaya naman, ang mga anak niyang tiwalang tapat at totoo, pinagtatawanan nila. Sinasabi nila, ano namang mapapala sa buhay ng mga iyan? Mas dadaigin pa ba, Eka, ang mga taong magagaling at matatalino at marurunong na nag-aral kaysa sa mga walang pinag-aralang iyan? Mananaig pa ba, Eka, naman ang galak nila sa mga may salapik? Bakit? Ito ba ang sinambit ng ama? Kapag may pera ka, matutuwa ka, masisyan ka? Kapag marami kang pagkain, malusog ka? Maliwanag ang tinuran. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Sigla, lakas, tibay, tatag, liwanag, hiwaga, himala, pangunawa, pag-ibig, at buhay. Kung magkagayon, anong dapat unahin? Anong dapat kilalanin? Sinong dapat tanggapin? Sinong dapat paniwalaan? Higit ang ama, bago pang sinuman, maging ang sarili bilang tao kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung nasumpungan lamang sanang paglapit, kung masusumpungan lamang sanang paglapit, wala sanang nagkanda, hirap-hirap ang loob. Pagkatapos wala ring napala, wala ring pakinabang. Sapagkat ang pinagsusumakita ng taong sanlibutan at makalaman, kapag nawala ito, wala na saysay ang buhay niya. Bagay na minahal, pinahalagahan. Subalit, ang nagsisikap at nagsusumakit kamti ng Espiritu ng katotohanan at ang pangunaway makamtan, higit pa sa yaman na habang nabubuhay araw at gabi man, ikaw ay may pakinabang. Kaya nga, maliwanag ang tinuran, Espiritu ng katotohanan, ako'y iyong bigyan ng unawa. Ipadama mo ang pagmamahal nang ako'y matutong umibig kanino man. Espiritong walang maliw ang kapangyarihan, ako'y tulungan ng aking kakayahan, ay makamtan kong higit na manahan sa aking katawan. Kung magkagayon at ikaw ang aking pangungunahin, alam kong kailan may di ako madidimlan, bagkos ang aking kadiliman ay hahawiin upang ang liwanag ng kaisipan ko sa tuwin ay ako'y kamtin. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Espiritong nagbibigay ng kasiyahan, kakontentuhan, at kaaliwan. Kapag itong nasa inyong katauhan, mayaman na kayo sa lahat ng yaman. Sapagkat ang taong marunong masiyahan,
makontento't naaliw sa buhay para na siyang mayaman sa lahat ng bagay. Sapagkat ang taong payapa ang isipan, panatag ang kalooban, nakapamumuhay siyang payapa at marangal, lagi siyang nakangingiti, natutuwa, natutoo, at di pakunwari. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung anong hinahanap kung magkamisay di makita, at kung misay gigitlayin ka at masusurpresa ka pa ng Ama, ang di mo hinahanap, pinakikita niya, yaon ang patutoong mahal ka niya. Sapagkat hindi ka pa humihingi, alam niya ng kailangan mo, at di ka pa nagsasalita, alam niya na mabuti sa'yo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Napakahalaga ng pagsunod at pagtalima sa panuntunan at kalooban ng Ama. Sa salita niya'y mag-aral at magnilay at gawing isabuhay sapagkat ito'y makapangyarihan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sabihin mo man ang sabihin sa tao ang alam mong matwid at tama bilang taong nakaunawa, kung hindi mabubuksan ang pangunawa ng kausap mo at kasalita, walang mawawawaan, bawa. Kaya't ang Ama ang daan ng pangunawa, ang Ama ang magbubukas diwa, ang Ama hanapin nyo, lahat kayo sisidlan ng pangunawa bilang mga anak niya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga yung mga mapangunawa, hindi mapaghanap sa kanilang kapwa. Sila'y nakakaunawa. Hindi tulad ng walang unawa. O bakit di mo ako tinawagan? Bakit di mo ako natawagan? Bakit di mo ako nilapitan? Bakit hindi mo ako napansin? Bakit di mo ako pinansin? Sapagkat alam nila, ang kapwa nila, kung hindi man sila pinansin, may namamansin at pumapansin sa kanila ang Amang marapat makapansin sa lahat ng mabuting ginagawa upang handugan niya ng akmang gantimpala. Kaya anuman ang ginawang mabuting hindi napansin, di nakita at di kinilala ng kapwa, pasalamatan sapagkat mas mainam siyang gumanti kanino man. Pagharian kayo, mga minamahal ko, mapapalad kayong hindi naghanap ng ganti ng inyong kapwa. Subalit sa may patuloy kayong nagtitiwala, lahat ng inyong mabubuting gawa, ito'y kanyang ginagantimpalaan pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayo nagsisikap at nagsusumakit tupdi ng kanyang aral, at sa inyong pagsasabuhay, kayo rin ang nakadarama ng tunay na kaligayahan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sapagkat sa buhay ng tao, sadyang dalawa sa tuwina. Isang taliwas sa katotohanan at isang nakatutunton sa katotohanan. Isang mabuti at isang masama. Isang tama ang gawa at isang mali ang gawa. Isang may liwanag at isang nadidimlan. Kaya't mamili kayo kung alin kayo sa isa. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, isang banal na espiritu at isang masamang espiritu. Mamili kayo ngayon kung sinong pananahanin nyo. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Kaya't mula sa Hebreo, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaang bagay ang kanyang katawan.
Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kung tinanggap ng Jesucristo sa buong pagkatao na naan sa puso't isipan ng bawat taong mga salita ng Ama, na sa pamamagitan ng anak ay naiulat na ilahad, tuwirang, napapalapit ka na sa Diyos mo. Lumalapit na sa iyo ang liwanag, kaya huwag ka nang lumayo pa sa liwanag na nasumpungan mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Dahil diyan ang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Kaya't masasabi mo bilang tumanggap, naririto ako, Panginoon. Ako'y tumatanggap sa iyo at gamitin mong mainam upang kung anong kinamtan mo at naiulat mo sa akin, ganap kong matutunan at maisabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Wala nang tunay na mainam na hain sa Ama, kundi ang pusong matapat at ang isip na malinis. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, hintayin ninyo ang takda ng Ama. At habang hinihintay nyo ang takda sa mga hinihiling nyo, huwag puro salita lamang, huwag puro panalangin lamang, isabuhay nyo ang salita niya. Kung sinasabi nyo man at inaaral nyo sa mga anak nyo, sa asawa nyo, sa mga kapatid nyo, sa magulang nyo, ang ganito at ganyan, ngunit kayo mismo ay walang pagbabago. Sasabihin ba sa ng Ama mo, anak, pagbibigyan kita? Anong sabi niya? Yamang ikaw ang dumudulog para sa kanila, unahin mo, baguhin ang sarili mo. Alam kong may magagawa ang Ama, at kasunod na niyon ang mga hinihiling mong dinudulog na pag ibinigay niyang isa-isa at nabigla niya ng binigay pa, lalo kang ligayang madarama. Alam kong may, sapagkat walang pinaghihirapan at pinagmamasakit ang tao na pinagsisikap at pinagsusumakitan na di niya mahulagpos kapag may kapiling at kasama. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kaakibat niya tuwina. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Hilera kayo. Hilera. Yung magkakapatid, din eh. Sama-sama magkakapatid. Halika. Sige. Magkapatid. Yan. Walang kapatid, dati kayo. Mabait talaga yun. Sige nga, halika nga din eh. Yeah, bigyan mo si Kuya, ha? Halika. Yun. Tingnan mo yun, humihingi. Alam kong may parte-parte magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa parte-parte ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo, parte-parte may nakalaan. Mayroong tapos na aking tapos na mga wala ka pa. Meron na, diba? Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Lagi niyong tatanda ng salitang manalig ka, anak. Kaya nga may salitang manalig ka, magtiwala ka, maniwala ka, angkinin mo, tanggapin mo, umasa ka. Napakaliwanag ng mga salitang iyan. Manalangin ka, sumuko ka, tumanggap ka. Maliwanag na maliwanag. At magpakababa ka. Kapag nagawa lahat yan ng tao, mapakadali ng sundin. Napakagaan ng tupdin. Sapagkat ito ang pamamaraan at kaparaanan upang hindi ka sa tuwin ay paiyak-iyak kapatao kapag ikay humihiling. Luluha-luha pa ang iyong mga mata sa dalangin. Kapag tumindig kay papadyak, padyak ka pa sa galit mo. Ano ang napala, ano ang napala, di wala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung ang gagawin ay ito lamang, sa may manalangin ng may kababaan at may katapatan, wala kang kakamtan na kahirapan. Sa iyong damdamin ika'y maaliwat, ika'y masisiyahan. Yan ang marapat na tao'y gawin sa may dumulog na may kababaan at may katapatan. Ganap at nang makita
kung sino siya. Sa paghahari niya'y walang makakapara. Buhay ba ang Diyos? Ayan. Paano kaya kan dinuklay-duklay at pinagdugtong-dugtong pa? Yan ang hiwaga ng Ama. Sige nga, gayahin mo. Na di mo pinag-aralan, tingnan ko, di ka masintunado kahit napakaganda ng boses mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga aking minamahal. Ang tinig ng Ama'y di niyo kailanman maririnig kung bingi kayo at di nag-aaral ng pagkilos ng kanyang Espiritu. Subalit mangmang ka man, mika'y matututo. Mahirap man para sa'yo, magaang kakamtin mo kung ang liwanag ng isip sa iyo ay matanggap. Pangunawa'y daratan, Ama magbibigay, ika'y masisiyahan. Sa araw at gabi, tubig lamang, ika'y bibigyan ng marapat sa iyong buhay upang iyong makamtan paghaharing walang maliw, pag-ibig na matapat sa iyo'y mararamdaman, ika'y mahal na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, anong gusto mo? Inom. Hirap yan. Halika, tapat mo siya doon. Ay, pati kahapon na, paliliguan pa yung bata. Diyos ko, Eka. Saan ba nagmula ang bata? Si anak, patuwan. Ito mo. Padapa ulit para hindi mapasok sa tenga. Walang sabon, walang ano.
Kapag may dumi kayo, ano panlinis nyo? Kapag kayo ay magluluto, ano panglagay nyo sa lulutuin nyo? Kung walang tubig, mabubuhay ba kayo? Kahit may bigas kayo, kahit may isda kayo, kung walang tubig, makaluluto ba kayo? Makakakain ba kayo? Sa makatwid, tubig lamang laman-laman ang inyong buong katauhan, angkop sa inyong karamdaman, ang kalinisay kakamtan, kung tiwala nyo'y tapat, buhay ang inyong pananalig. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagarihan kayong tuwiran, malubosang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kumusta ka na? Nakakaihi? Naiihi? O sinonda ka ba? O ayun. Sa makatid, walang mahirap na di gagaan. Walang masikip na di luluwag. Buhay bang Ama? Walang may takip na di mabubuksan. Walang sarado na di. Tulad mo, tinerapi ka naman, na-therapy ka naman, nahilot ka kamo, o ba't di pa rin nabuhay? O sino bumubuhay ngayon ng mga agwat na namatay? Ang nagte-therapy, ang nanenerapi, ang nanghihilot, ang nanggagamot, ang manggagamot, ang tao? Hindi. Tama ba? Sasabihin ng tao, kagaling niya ka nun. Siya po kunsing walang magaling. Hindi magaling. Walang kagalingan at di nagpapagaling. Sino magaling? Sino gumaling? Tao. Sinong magaling? Hindi tao. Sino? Naway makilala nyo. Hanggang saan? Hanggang saan? Pakiramdaman mo kung hanggang saan ang umaandar. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Oh, ibig sabihin walang nananalaytay, hindi umaandar. Hanggang saan? Hanggang saan? Yan. Sa makatwid, hindi nabubuhay hanggang doon. Kaya ganyan ka pa rin. Hanggang saan? Hanggang saan? Magalak ka kung may lumagpas dyan. Pag walang lumagpas, huwag ka nang babalik bukas. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Maliwanag ang sinabi ko, pag walang lumagpas, huwag ka nang babalik bukas at tumaas bukas. Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Ulitin natin. Nag-relax ka. Sakit? Nalalambot ka? Hindi ko nararamdaman. Sige, isa pa. Yang malalim. Hanggang saan? Sige, hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan ang pananalig mo? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan ang naramdaman mo? Hanggang saan? Yan. Ang tao pag nasa kataasan, kailangan bumaba. Sumainyong kapayapaan, kagarihan kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayong kamtan. Walang katapusan ng paghahari, di nyo masisilayan kahit mata nyo magmasid lamang. At masdan nyo ng masdan araw at gabi man. So balit ninyo damhin ninyo mararamdaman ang Diyos na walang maliw kailan paman.
Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayong kamtan. Kapag ikay sinusubukan, huwag kang pasusubok, wala kang mapapala, pagpalain kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Oh, nakakaihi ka na. Gumaganda ihi mo. Gumaganda daluyan. Lumuluwag ba? Hindi kita pinipisil. Siya lang. Sa makatwid, bakit ko tinanong ire? Ano sinabi sa'yo? Huwag ka nang bumalik dito. Kung gusto mo, daling ka na sa ano. Kasi, ba't narito ka? Dahil, magnilay ka ngayon. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ganang katauhan, konstansya ang pangalan bilang Apo Kunching kung inyong tawagan at tawagin bilang katauhan. Hindi niya kailanman sasambitin ang narinig niyong tinuran, kaya't ang may pandinig, kayo'y nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, walang marapat magmagaling at dapat magaling, maliban ang amang tunay na magaling. Kaya't ang dapat kagalingan sa kanya'y hanapin upang ito'y makamtan na tuwiran. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? O, suko ka na ba? Nasa sa'yo kung magbabalik ka pa bukas. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Sapagkat ganang pagkatao, hindi hahawakan ng sugat. Kahit na napakabango mo pa at may pabango ka, ang sugat mo hindi hahawakan. Ngunit bilang di tao at pagkataong katauhan ng sa inyo'y nasa harapan, kundi taong minamasdan, nahahawakan ng anumang sugat sa makatwid. Kung inyong pakikinggan ang inyong sarili, pagkatao kayo, umananay dito. Subalit pakinggan nyo'y Ama at kilalanin nyo siya, makikilala nyo ang kausap niyo at kanig sa tuwin na dito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sarap matulog pag ganyan ang panahon. Ano po? Kapag wala kang ginagawa, kahit meron kang gagawin at di mo gagawin, at sasabihin mo, wala naman akong gagawin, tamad ka lang pala. Kasi naantok ka, tutulog ka lang pala. Ngunit, kapag may pag-aatas at meron kang misyon, meron kang tinanguhan, kahit ano pang antok mo, bumangon ka, sapagkat ang Diyos mo'y naghihintay sa gagawin mo. Buhay ba ang Diyos? Naghihintay sa patutupad niya sa'yo. Naghihintay sa iutos niya, tiyatas niya sa'yo. Kaya wag mo sabihin na antok ako. Opo. Sige po. Pagarian kayo. Mapapalad ang tumatalima, sumusunod sa Ama at hindi sa sarili nila, sapagkat mapapatutuhanan niya kung sino nga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa totoo lang po, mayroong mga pagkatao o katauhan na kahit minsan lang dumating sa dakong ito at maliwanag na nagtiwala, sinunod yung hinabilin at habilin, gumagaling. Pero meron namang sabi ng sabi, balik po eka ako ng balik. Pang ilan mo na ba eka ang araw? Pang ano ko na po eka, ba't wala pa? Tumutupad lang sa 9 na araw, pero puso niya ayaw tumupad. Tama ba ga? Sumusunod lang sa pagsambit na 9 na araw, pero ang isip niya ay wala rito. Ang gusto lang niya, tumupad. Para may masabing, sumunod naman ako ah. Hindi doon nadidirip ng Ama ang pagtalim at pagsunod nyo, kundi rito at dito pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, alin ang kinalugdan niya at alin ang nakasunod sa Kanya? Yung nagsabing, opo,
o yung nagsabing ayaw ko? Yung dalawang magkapatid na sinabi ng magulang, pumunta ka roon. Opo. Ngunit di umalis. At yung nagsabing ayaw ko, umalis. O, sino ngayon ang kinatuan ng ama at kinalugdan? Yung nagsalitang opo, yan, kung magkaminsan, tinapos ko naman po ang siyam, nagsyam naman po ako. Oo, yung araw tinapos mo, puso mo'y wala roon. Wala rito. Wala diyan sa Diyos mo. Buhay ba nga, ma? Mga mahal, talastas at talos ng Ama ang pagtitiwala nyo sa Kanyang Espiritu, sa taong ginagamit at sa gamit. Buhay ba nga, ma? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagarian, kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tama ba ang Diyos? Tandaan ninyo, walang Diyos, walang ibang Diyos, walang ibang Diyos at magiging Diyos pa, kundi ang Diyos na bumuhay at bumubuhay at magbubuhay at buhay na buhay. Ang Diyos na isa lamang, ang Diyos ni Abraham. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Makain na muna. Taon-taon, bago sumapit ang anibersaryo, bago sumapit ang pagpuputi, may hiwagang pinatutupad at pinagaganap. May mga himalang nangyayari na nakakatanggap. At sa oras na tinutupad at pinagdiriwang, nawa, isa kayo sa makinabang. Pagpalain kayo, may bukas pa. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung kami hindi nakatanggap sa Diyos, sa Kanyang hiwaga, sa Kanyang kadakilan, sa Kanyang kapangyarihan, na namulat kami sa Kanyang mga panuntunan, di man banal at di man sapat pa ang ginagawa, ngunit nagsusumakit at nagsusumikap, wala po tayo ngayon dito. Kung wala kaming tinanggap sa Kanya, kung wala kaming nakita, kung wala kaming nadama, sapagkat pinakamahirap gawin ang lokohin mo ang sarili mo. Sapagkat habang niloloko mo sarili mo, ikaw ang nawawalang tao. Kaya magpakatotoo ka mismo una sa sarili mo. Dahil kapag nakipagtotoo ka sa sarili mo, nakipagtotoo ka na sa Diyos mo. At makakapakipagtotoo ka sa kapwa mo tao. Paano mo dinadaya ang sarili mo? Kapag sinasabi mong, nananalig naman ako, pero walang tugot ang pagsasalita mo ng pag-aalinlangan na mangyayari ba yon? Kapag sinabi mong nananalig ka at nagtitiwala ka, inaangkin mo na mapangyayari ng Diyos mo ang mahirap para sa iyo. Dahil alam mo, walang mahirap para sa Kanya. Ang imposible, sapagkat alam mo, lahat ay posibleng magagawa niya. Kaya wala pa man, inaangkin mo na. Hindi mo pa man nakita, inangkin mo na. Wala pa man sa iyong kamay, angkin mo na. Wala pa sa iyong harapan, alam mo na. Nasa iyo yan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kahit sabihin sa iyo, boy, huwag ka nang bumabalik. Huwag ka nang babalik. Kung tapat at totoo pananalig mo, baka magbalik ka. Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, ang alagaw, ang bayabas, ang suka, unang ginamit yan ng isang apo kuntsing at ng anak. Kaya bago pa pinangalat, unang ginamit, baka malason, de patay na, kesa pa kayo. Sapagkat nagagamit mo sa kapwa mo, sarili mo, di mo magamit. Ano ibig sabihin nun? Nasasabi mo yung ganyan at ganyan, una mong gawin sa sarili mong buhay. Buhay ba ang Diyos? Magbago ka, Eka. Magbago ka. Ikaw naman di nagbabago. Sumunod ka, Eka. Sumunod ka. Ikaw naman di sumusunod. Kainin mo, Eka, yan. Ikaw naman ayaw mo.
Bumangon ka, Eka, ikaw naman tamad ka. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, magnilay, magbulay, magkanto, kayong ganap. Kaya nga, ayon sa inyong mga ginagawa, sinasabi ang inyong mga natatanggap, nakasisiya, nakatutuwa, nakagagalak. Kaya gawin yung sabihin at gawin yung gawin sa tuwin ay maganda rin upang kayo rin ang masyahan, kayo rin ang matuwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tayo na. May bukas pa. Kapag nabigo ka sa isa, huwag mong panatilihin sa isip mo, bigo ako sa kanya, bigo rin ako doon. Sapagkat, kung binigo ka ng kapwa mong isa, may kapwa mong hindi bibigo sa'yo at pangunahin ng Diyos mo, di ka bibiguin. Kaya lamang ang hinihingi mo yata ay napakarami. Diyos ko po, Eka, pagalingin mo ako, bigyan mo ako pera, bigyan mo ako ng sahod, bigyan mo ako, napakarami. Isa-isa lang. At kapag naibigay ng isa, o 3 hiniling mo, o 4 na hiniling mo, araw-araw may binibigay siya, matuwa ka. At kung hindi pa, naibibigay ang lahat ng hiniling mo, maghintay ka naman. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag sa puso't isipan nyo'y makapanahang ganap, buong pagkatao nyo'y matanglawan at makaunawa ang isipan, sa gayon, ang bawat araw nyo'y masaya, maligaya kayo sa mundong ibabaw na ito. Sapagkat ang Ama, nadarama, nakikita mga mabubuting gawa niya. Sapagkat ang Ama ay mabuti, nagpaparinig, nakaririnig, ang may pandinig. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Pwede po ba? May bukas pa. Yun na lang may tanong. Ano po? Kasi po ay may tutulungan ako.